Mga kapuso, aabutin pa raw ng ilang linggo ang investigasyon ng Department of Energy sa buwata ng mga planta ng kuryente at yan ang hinihinalang naging sanhi ng napakataas na dagdag sa singil ng kuryente. Pero hanggang walang resulta ang investigasyon, hindi mapipigilan ang paniningil sa dagdag singil na yan ng ubod ng taas. Nakatutok si Jamsi Sante. Higit kumulang 2 linggo pa raw ang itatagal ng investigasyon ng Department of Energy at iba pang ahensya sa alegasyong nagsabwatan sa pagpapataas ng presyo ng kuryente ang iba't ibang power plants na sabay-sabay sa pagtigil ng operasyon na sumabay pa sa scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Gas Pipeline. Kaya hiling kanina ni Senador Ralph Recto sa Energy Regulatory Commission o ERC, suspindihin muna ang all-time high rate hike ng Meralco na 4 pesos at 15 centavos hanggat wala pang resulta ang investigasyon. Kung lumabas may sabwatan, paano ngayon yan? Nagbayad na yung consumer. Hindi ba dapat isang tabi muna yung rate increase habang hindi pa natin alam kung may sabwatan o hindi? Hindi agad naka-oo ang ERC. We will ask time, Your Honor, to study whether the one that you are suggesting is feasible. May hinaing naman ng Meralco na kasama sa iniimbestigahan. Una-una nabil na po. Pero kung amin pong babawiin yan, dahil gusto nating matapos yung investigasyon dahil maaring merong kailangan mag-refund. Mangyayari po niyan, hindi rin dapat namin bayaran yung WESM at ang generators. Kasama na ang tax, aabot sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil na hahatiin sa mga buwan ng Disyembre, Pebrero at Marso. Sa paliwanag ng Meralco at ERC, napilitan daw kasi ang Meralco na bumili ng mas mahal na supply ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ito'y nang sumabay sa nakatakdang maintenance shutdown ng Malampaya plant ang hindi planadong pagtigil din ng operasyon ng 5 pang power plants. Si Senador Antonio Trillanes IV, dinikdik ang Meralco para siguruhing magbabalik normal na ang singil ng kuryente sa Abril. Kailangan pag na-recover nyo na, technically bababa na ho kayo. Opo, dapat inaasahan mo bababa na ba? No, that's not good enough. Yung ERC po ba, doon po ba sa order ninyo? Kasama doon yung rollback. Pag na-recover na po yung absolute amount na yon, tapos na. We wish to assure Your Honor that there is no single centavo over recovery. Yung ERC, sana po gawin niyo yung trabaho ninyo. Kasi yung pagpasa ng high rates, kinakarga po yan ng mga kababayan natin. Tapos yung ganong attitude nyo na parang wala kayong magagawa. Hindi, marami kayong magagawa rito eh. Inaalam na daw ng DOE at ERC kung nagsabwatan nga ba ang mga planta para bumaba ang supply ng kuryente at tumaas ang presyo nito. We also requested several power generating units or plants to extend at least not to simultaneously shut down their plants during this period, this critical period. And likewise, we anticipated at least some power plants to be operational during this period of time in order to mitigate at least the impact. Pero kung tatanungin ng chairman ng Senate Committee on Energy, wala siyang nakikita sa ngayon na ebidensya ng sabwatan. As far as I see now, there's still no proof of collusion. Yung mga iba, talaga nag-breakdown. Pumutok yung boiler sa Pagbilao, nasira yung isang system sa loob ng Kalaka. This is what you call a market failure. And if you read history, history of the electricity industry, they've had these problems in the United States, in New Zealand. Ang nakikitang solusyon ngayon ni Osmeña at Trillanes, ang paggamit ng Malacanang ng bahagi ng Malampaya Fund para saluhin ang mahigit 9 billion pesos na itinaas sa generation charge na ipapasa ng Meralco sa consumers. Nauna nang sinabi ng Malacanang na pinag-aaralan nila kung legal ba ang hakbang na ito. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.